Now, as we know, the Senate Impeachment Court is set to vote this afternoon on the prosecution's request to subpoena the bank and tax records of Vice President Sara Duterte and her husband, Manasseh Scarpio. Prosecutors say the documents are crucial to provide or proving allegations of unexplained wealth, while the defense calls the request an overly broad fishing expedition. Meanwhile, the Philippine National Police is finalizing security preparations for President Marcos's State of the Nation address on July 27. At least 20,000 police officers are expected to be deployed, with authorities also preparing for traffic and expected protest actions. Now, what could the ruling on the so-called BIR box mean for the trial and for the country's political landscape? Well, joining us this morning is none other than our political pundit, Mr. Ronald Llamas. Good morning, Sir Ronald. Thank you. Good morning, for gracing us with Good your morning, presence. Angela, my favorite morning show. Dahil tulog pa yung utak ko by this time. At least you're here, di ba? Our resident, Dalai Llamas. Oo. Nako, Okay. Monday na Monday. Marami po tayong aabangan today. It's the third week of the impeachment trial, the 7th day, and aabangan po talaga natin yung magiging desisyon ng Yes. senator judges pagdating dun sa subpoenaing of financial records. Gaano po ba ka-importante yung araw na ito, Sir Ronald? Think ko this is the most important day, no? Second dun sa voting itself. Partly dahil marami doon sa mga articles of impeachment, medyo alam na natin eh. Napanood natin lahat yung grave threats. Nakita natin yung confidential fund for several months, no? Inimbestigahan yan. Nakita rin natin yung bribery. Ang hindi pa natin nakikita, ano ba talaga laman ng mga bank accounts? Ito ba ay game changer dito sa impeachment? Saan ba lang galing yung mga pera? Kung sakaling may laman nga, nasabi ng AMLAC, may several billions, no? 7 billion mahigit. So, unang-una, yan ay hindi tugma sa salin. Ikalawa, saan yan ang galing? No? Ikatlo, ano pa yung iba? Wala pa dyan yung ibang properties eh. Mga lupa, mga kotse, mga painting, mga alahas, etc. At possibly, iba pang mga secret bank accounts. So, game changer yan. Dahil that might shape the court of public opinion and that might shape yung political calculations ng mga senador. At panghuli, yung botohan mamaya. Pero pagbobotohan yan eh, no? Simple majority of those present. Hindi yung Senate. Pagbobotohan nila kung bubuksan, ililift yung bank secrecy laws. So makikita mo indicatively paano yung boto ng mga senador going into the end of the impeachment several months from now. No? Iyan yung decisive voting na mangyayari. Ang alam ko nga, may mga magrarally mamaya sa Senado. Meron na Kagabi, may nagrally na sa Liwasan, mukhang pupunta ron, and others, to give pressure dun sa kanilang mga kakampi. No? Kaya, again, an interesting week, no? Sana hindi naman tayo mabore sa mga objections. No? Well, sabi nga nila, this is going to be the Senate's first crucial test Yes. if they will decide or not to open the BIR or subpoena the bank records of the Vice President. But of course, if we will pattern the process from the impeachment trial of the late Justice Corona, ang nangyari daw po doon ay sinumpina yung kanyang records, and then BIR then asked the president, which is Pinoy, to write a written request. Kasi legally, hindi pwede ang mga BIR officials to divulge yung mga bank records ng mga tao. So if this going to happen here, in this impeachment trial, at mag-request ng letter mula kay President Bongbong Marcos, what if hindi magbigay ng letter si President Bongbong Marcos? Because sinasabi nga niya initially, ayaw ko makialam sa impeachment. Eh di hindi man bubuksan yung green box. Pero mukhang ginawa kasi nila, inayos nila yung proseso. Nung una kasi parang yung Justice Committee ang magbibigay ng green box sa Senate. Ang sabi ng Senate, hindi, dapat kami ang mag-request niyan. Kaya sinole. At nag-request sila. At syempre, yung BIR, motu proprio on its own, cannot do that. So, hihingiin nila yung approval ng presidente. Syempre, nagdidili-dali yung presidente. Dahil sabi nga Politically, niya, what would it look like for him? Co-equal branch yan. Pero tingin ko, tama yung proseso. Kaya maingat yung Senado
na yung proseso galing sa Congress ay hindi yun ang tamang proseso. Dapat ibalik nila at mismo yung executive ang magpasya. Pero should the Tingin- president Yeah. write a request Tingin to ko open he it? will. Tingin ko he will dahil very crucial ito eh. At saka mukhang kumpara dun sa impeachment a year ago, dito mas supportive siya. No? Kumpara doon sa nakaraan. Kaya tingin ko, yung logical na choice is bigyan na letter, yung BIR, para ibigayan doon sa Senate as a trial court. Actually, hindi ko masyadong maunawaan what's all the fuss. No? But, ano yung tinatago Kung may mo? tinatago, Diba? wala. Might as well take a look at it. Yes, Oo. yes. Pero Sir Ronald, gaano ba kahalaga na makita yung tax records nga ni VP Sara? Kasi nga, napaka-strict nung rules when it comes to yung income tax returns, yung records na yan, ano? But, ang pwede tignan, ang clear na may exemption ay yung bank secrecy law. So yan, makikita talaga yung bank records ni VP Sara. Do you think may establish pa rin ng prosecution yan? Magko-complement yan dun sa unexplained wealth kung meron. Dahil ito lang yung binayaran mo, buwis, ito lang yung salin mo, pero ito yung kayamanan mo. Baka makasuhan ka pa ng tax evasion. Di ba? Dahil yung nalala nyo dun sa The Godfather, o yung iba pa, The Untouchables, hindi mo makasuhan yung mga mafia, no, ng murder. Sa Hindi tax mo dinali mo sa tax evasion. Yes. No? Yan. Kaya pwedeng route yan papunta ron. Pero yan, tingin ko at this point, yan ay gagamitin to complement yung fourth article of impeachment, yung unexplained Unexplained wealth. wealth. Hindi siya yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga pa rin talaga yung laman ng mga bank accounts. Pero magko-complement siya. Ito lang yung binayaran na buwis No? Bakit wala yan sa SALN? O kaya ay bakit wala yan dun sa mga bank accounts? Kung ganito karami, 7 billion, dapat may buwis yun. Yung ganun ba? Pero sa iyo ba, Sec Ronald, nakaka-third week na tayo ng impeachment. Sabi nga nila, 1 article of impeachment down, 3 more to go. Diba? Tapos sinabi ng prosecution, kaya nila inuna na itong grave threat na to because mas madaling maintindihan ng mga tao. Yes. Pero sa iyo, Sec Ronald, ano yung pinakamabigat na article of impeachment? Sa tingin mo talagang would definitely nail the Vice President? Well, lahat yan magko-complement sa isa't isa. Isa lang naman ang kailangan mo para ma-impeach. Yes. Pero magko-complement yan No? Ang pinag-uusapan kasi dyan, capable ba yung Vice President na maging Vice President? No? Yun yung hindi ito pinag-uusapan dito yung Criminal intent. Yung criminal intent o kaya yung pinakamataas na level ng evidence beyond reasonable doubt. Ang pinag-uusapan dito, fit ba siya to be a Vice President? So pag nag-complement yan sa isa't isa at meron kang isang malakas na smoking gun, then very compelling yan. So kung meron mga senador na for usapin ng loyalty ay ayaw siyang i-convict o hindi ayaw pansinin yung ebidensya, merong court of public opinion na mag-i-influensa sa kanila. Ang sinasabi ko, hindi lang yung ebidensya. Yung ebidensya as it impacts on public opinion. Na in a way, the more important court dito. No? Dahil hindi naman talaga itong mga judges, mga politicians ito. Right. Ang titignan nila sa kanilang political calculation, yung mood ng tao. Dahil, halimbawa, 4 or 5 of them will be re-electionists. Yes. Some of them might aspire for higher position. No? So, very important yung court of public opinion sa kanilang political calculation. Pero Sir Ronald, speaking of public opinion, despite the controversies and itong impeachment trial ni VP Sara, ay mukhang mataas pa rin yung trust ratings niya. There's that recent survey kung saan sinabi na 57% of Filipinos said they still had much trust in the Vice President. Yes. Well, una ay hindi naman nagbago yung kanyang trust rating doon sa previous survey. No? So, ibig sabihin, plateau yan. Pa-plateau. Hindi naman nagbabago. Ikalawa, usually ang Vice President hindi sinisisi sa problema ng bansa. Dahil hindi naman ikaw yung nagpapatakbo ng bansa, yung Presidente. No? Ikatlo, ay napigilan yung free fall ng Presidente. From negative 50, naging negative 7. Ibig sabihin, nag-improve ng 8% yung kanya. Kaya hindi naman siya total loss dito. Negative pa rin, pero napigilan yung free fall. Yun ang delikado Yung hindi na mapigilan yung tuloy-tuloy na pagbasa. Kung ilang survey cycle, baba ka pa rin ng baba, mag-free fall ka. At least dito napigilan, umangat siya. No? At saka, panghuli,
wala kasing alternative sa Vice President pa eh. Yung Presidente hindi naman kandidato eh. So sinusukat yung Vice President kumpara sa Vice President. That's a good Hindi pa point. siya sinusukat dun sa sino ba makakalaban niya sa 2028. Pag may small pot siyang makakalaban, then pwedeng magbago yan. Halimbawa, sa preferential surveys for President, mataas si Raffy Tulfo. 8 percentage point lang yung lamang ni Lenny kay Sara. Ibig sabihin, ito mga sa nagsabi, hindi sila tatakbo, pero halos pantay yung boto na yan. Pag isa dyan nagsabi, oh, sige, tuloy na ako, maapektuhan si Sara, na siya pa lang ang nagsabi na tatakbo. Well, since as long as I can remember, Secretary, no, kapag ang mga presidente medyo in the latter part of their administration na, talagang bumababa, nagkakaroon ng decrease ang survey nila, di ba? Oo, kasi sabi nga nila, patapos na, and this is the time na yung mga tao naniningil na dun sa mga pinangako, di ba? And do you think that this represent the total mood, overall mood of the Filipino in 5 years into the administration of President Bongbong Marcos? And meron pa bang pag-asa maiba yung narrative or mabawi ni President Bongbong Marcos yung ganitong klaseng pagbaba niya? O dire-diretso na to? Well, yes, yung una mong tanong, reflective talaga ito sa mood ng mga tao. Dahil kasabay-sabay yung mga crisis. No? Meron kang crisis ng corruption, unprecedented, the most massive in our history, hundreds of billions. Right. No? Hirap bilangin eh. No? Ikalawa, yung crisis sa economy, both internal at external, malaking bahagi, yung Iran War, of course, no? Naiwanan tayo ng ating neighbors in terms of inflation, employment, growth rate, no? Etc. So, medyo malaki yung problema natin dito. Lalo na, hindi pa natatapos yung Gulf War, no? Ikatlo ay yung weakening ng ating institutions. Almost all our institutions, wala nang tiwala yung mga tao. No? Congress, Senate, Supreme Court, Executive. No? Kaya nga maraming nagpo-propose na reset, revolutionary government. Slate. Dahil nga, kita nagwi-weaken eh. No? Kaya itong mga crisis na ito, nag-i-impact yan primarily sa gobyerno. Hindi naman yan mag-i-impact sa atin eh. Hindi naman tayo nagpapatakbo eh. Kaya ganyan yung intensity ng political landscape. No? Pero may pag-asa pa bang umangat yan? Of course. Halimbawa, kung mapapakulong niya yung substantially, yung mga binanggit na 15 huge contractors involved sa anomaly. Nasa ngayon, 0.5 pa lang yung nakukulong. Kalahati lang yung Kalahati Vizcaya. pala. Tapos yung makukulong niya yung nabanggit na 67 congressman na involved sa corruption. Kahit hindi yun, magpakulong ka lang ng 5. Di ba? Makita na, Pinsan niya. Oo, makita na nagkukang ka, di ba? May ginagawa ka. No? Or more senators. Halimbawa, si Ping Lacson, very specific yung binanggit niya, no? 6.79 billion insertions ni Alan Peter ang iniimbestigahan nila. Allegedly, 25% ang kickbacks. Alam na kung sino yung bagman, etc., etc. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ito. No? Hindi pa tapos itong investigasyon. Magsisimula pa lang ulit sa next week, yung Blue Ribbon, kasabay ng impeachment. No? So, Alam mo na. Well, Sir Ronald, since dinala mo na rin yung talakayan natin dyan sa World War ni Senator Ping Lacson and ni Senator Alan Peter Cayetano, what are your thoughts? Ang dami nilang sinabi over the weekend. Senator Cayetano, tinawag niya si Sen Ping na Panglito Lacson, di ba? Yung mga ganang chief prosecutor. Si Attorney Melvin Matibag, Minion. Oo. Ano na ba? Name names. Or name. kinakabahan ako kung itatawag niya sa akin. Sa'yo, ano ba? Meron na ba? Meron na ba? Na-call tinawag out niya lang ako, dati. Balimbing na basta something. No? Ayun. Yung tinawag ko siyang chinador. No? Etc. So, tingin ko ay matagal na ito eh. No? Matagal na itong mga indications na ito. Napabilis lang dahil nga binanata ni Alan Peter si Ping Lacson. Kaya si Senator Ping, pag kumagat yan, hindi yan bumibitaw eh. Investigador yan eh. Ang hirap lang niyang banata ng corruption ng pinapahiwatig ni Alan Peter. May maleta, no? Tumaas daw yung salen, no? Etc. Mahirap dahil walang pork barrel yan eh. Yan yung senador na never kumuha ng pork barrel. No? At hindi yan na-link sa corruption.
No, ito ang sali niya, pinaliwanag niya kung bakit lumaki. Sabi nga niya, mali yung Hindi lang sinabi. doble. Hindi lang doble. No? Siya pa nag-correct, di ba? So, mahirap dumikit kay Ping Lacson yung usapin ng Ng korupsyon. corruption. No? At dahil investigador yan, talagang tutugisin ka niyan. No? Yan yung role niya sa Senate. Kaya siya yung bumubusisi ng budget. Siya yung nakakita ng mga double reporting, triple, quadruple. No? Siya yung naglalabas yan. Kaya nakakatipid tayo ng several hundred billions because of his expose sa budget. No? Kaya ngayon, hindi ko sasabihin na wala siyang basihan. Of course, kailangan pa natin makita. Pero very specific yung sinabi niya. 6.79 billion insertions, 25% kickbacks, no? Tapos parang sinusuportahan ng kapatid na dating mayor ng Taguig na meron ng ganong klaseng corruption. Hindi siya usapin ng ghost Yung ibig sabihin, totally wala. Usapin niya ng, halimbawa, 70% hindi na-deliver or 50% hindi na-deliver. Yun yung usapin dyan No? Unfinished, Oo, parang- hindi lang unfinished. Ibig sabihin, kinatkong yung budget. Pag Na-kickback. kinuha mo ng picture, meron. Pero pag tinignan mo yung ilalim, Substance. kawayan. Substance. No? Yung ganun ba? Substance. Yung ganun, parang sa Cebu nakita ko, imbis na bakal yung nilagay kawayan. No? Parang yung mga, yung tawag doon, yung eye sa kalsada, sa Baguio, several hundred times overpriced, di ba? Yung netting. Yung ganun. So makikita mo, meron. Pero yung na-deliver, 10-20% lang. No? Ganyan yung ghost ba yan? Technically hindi, dahil nandun. Meron Pero massive yung corruption. Diba? Massive yung corruption. Yun yung sabi ni Ping Lacson na iimbestigahan niya. Tingin ko lalong nagalit dahil very condescending at saka patronizing sa kanya si Alan Peter, no? Sayang daw dahil kung tatakbo daw uling presidente, iboboto niya. Dahil meron daw katotohanan, may truth na lumalabas pa sa kanyang katawan. No? Sabihin, pag ako sabihan, magagalit talaga ako, very patronizing. Akala mo, pinupuri ka, yung pala iniinsulto Stop ka, no? patronizing. Diba? May ganon. Ang problema, ang atake ni Alan Peter, mas personal. Diba? Ang atake nila Ping Lacson, mas evidence-based. Kaya yung susunod na kabanata o mga kabanata, makikita pa natin sa mga darating na linggo. Magkakabukasan na yan. Oo, never a dull moment. No? Oo, yun nga yung gusto ko tanong sa'yo, Sec Ronald. Kasi, what do you make of these senator judges that are, alam mo yun, nagbabangayan outside the impeachment court? Number one, of course, itong si Attorney Melvin Matibag is set to appear tomorrow. Diba? So, how will this affect yung, kumbaga, we are expecting kasi that the senator judges would be impartial pagdating sa impeachment court. So, how will this affect that? First pa lang, kakaumpisa pa lang, nag-aaway na sila, even the witness. Diba? Parang no matter kung ano man sabihin ni NBI Director Melvin Matibag, I think the opposition or the Cayetano bloc has made up their minds already. Yes. Definitely may impact yan. Dahil sabi ko nga kanina, nawiweaken na yung ating institutions this past few years, di ba? Kaya may impact yan. Kumaga, gumigewang na nga, tapos lalabas pa yan, lalo na. Ngayon lang kasi ako nakakita ng Senado na kalahati may kaso. From obstruction of justice, to malversation, to plunder, to corporate crimes, to even crimes against humanity. Ngayon ako nakakita niya with my 45 years in politics. No? Kaya talaga magulo. Dahil kalahati may kaso Hindi yan selective justice dahil kayo lang yung may kaso Wala namang kaso sila Risa, sila Bam, sila Kiko, sila Ping, sila Win, etc. No? So ba't po sasabihin selective? Kayo yung may kaso even before the impeachment. Hindi naman nangyari itong kaso ngayong impeachment Dati pa yan Testimony yan ni Undersecretary Bernardo, Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, etc. So, hindi mo pwedeng sabihin na selective. Lalo na halimbawa yung kay Marcoleta, ikaw yung umamin Yeah. So, yun yung mahirap dito. Kung totoo yung sinasabi ni Ping na merong ganong klaseng insertions at ganong klaseng kickback, no? Wag ka what about TC? Sabi kasi ni Alan Peter, what about Manila? What about Quezon City? Quezon City, no? Iba yun no? Kung may investigasyon yun, then let the chips fall where they may. Pero dito kasi, ikaw yung iniimbestigahan. At saka, by the way, hindi ka naman mayor. Ba't hindi yung asawa mo sumagot, di ba? Siya yung mayor no? Kaya, lalo nagiging totoo na, uy,
baka nga may insertions. Di ba? Ultra sensitive di ba? Dapat chill ka lang. Pero para lang masabi natin na for the sake of fair argument, 'di ba? Balance argument natin. Eh sinasabi nga nila, o sige, sabi mo dahil lahat ng mga senator ay sangkot sa mga kaso, karamihan sa kanila. minority. Si Senator Marcoleta, hindi naman flood control ang bilis. Mas nauna pa daw. Yun ang kanilang argument. Mas nauna pa silang ipakulong kaysa dun sa mga nagnakaw sa may flood control scandal. So, anong masasabi? Well, una, kailangan ng smoking gun Ang nag-provide kasi ng smoking gun kay Marcoleta, siya Sarili mismo. niya. Sobrang galing niyang abogado, napakulong niya yung sarili niya. No? Hindi ako nakakita ng abogado na ganun kagaling. No? Ikalawa, ay yung iba kasi naghahanap pa ng smoking gun Halimbawa, si Gutesa wala Yung 18 Marines, nawasak yung testimony Dahil ang daming dagdag bawas ng mga kinuhan. So, perhaps yung kanilang testimony na totoo, naapektuhan yung hindi totoo. So, nasan yung smoking gun? Tingin ko yun yung magiging role ni Bonoan. Kaya siya kinuwang state witness. Idadamay niya yung iba. Siya yung magiging smoking gun. No? Tingin ko yun yung mangyayari. Ang problema ngayon, alam mo, maraming corrupt. Pero nasan yung ebidensya? Dito kasi sa mga ito, nakalabas yung ebidensya. Kaya mabilis makapagsampa. Binigyan si Bong Revilla ng ganitong several hundred million sa bahay niya. Binigyan si Jinggoy ng several hundred million sa bahay niya. Yung ganun ba? May smoking gun. Kaya, pero bottom line, nangyari ba yan? No? Halimbawa, yung Southeast Asian Games. Oo, na-bring up pa yun Actually, buhay na kaso yun. No? Ongoing siya. Ongoing Hindi yun. naman sila Yung kay Vince Dizon, nakapag-investigate. na-decision na niya ng 2021 ng ombudsman. Yung sa PSOC ba yun? PSCOC? PSCOC. Yun, tuloy yun. Active case yun. No? Kaya ang dapat sagutin dyan ay inupuan ng previous ombudsman. No? Yung parang parmali. Di ba? Inupuan. Andun yung kaso. Pero inupuan No? Ngayon, kung lalabas yan, selective justice ba yan? May pinanggalingan May kaso talaga. No? Baka yung nangyari, yung bilis. No? Yung bilis. Dahil in the real world, talaga naman nangyayari yun. No? Di ba? Pero Sir Ron, I guess yun din yung pinapoint out nga rin nung kampo nila Senator Cayetano na the wheels of justice against them are moving much faster. Siguro kailangan din patunayan ng ombudsman na he can go after also after the allies of the president, 'di ba? Kahit yung pinsan niya si former Speaker Romualdez, ano na ba talaga yung nangyari sa kaso, sa case build-up, kahit kay Senator Cheese Escudero. Yes, oo. Yung tingin ko yung kaso nila hindi mawawala. No, naghahanap lang ng smoking gun. Yung kay Joel Villanueva mas abante na. Dahil may preliminary investigation Yung kay Cheese wala pa No, wala pa. Case build-up Tapos pa. initially, yung kaso niya sa COMELEC ay tinapon na ng COMELEC. Kaso may nagsampa pa uli ng kaso No? So, yun yung proseso ron, no? Hindi naman hindi tinuloy yung kaso niya, no? Meron pa, pending pa, no? Sa COMELEC at sa Ombudsman. Pero wala pang PI. Yung kay Joel meron na. Yun yung pwedeng tignan. Magpo-proceed ba yung kay Joel o hindi? No? Pero ang sinasabi ko nga, baka si Bonoan yung smoking gun. No? Dahil sekretary siya ng DPWH, namatay si Cabral Dati kasi ang smoking gun, si Cabral sana No? Namatay. So, si Bonoan na yan. No? Ang kailangan pabilisin din. Tama ka sa usapin na yan. Okay, before we let Sir Ronald go, 1 week na lang po, 5th State of the Nation address na ni President Marcos. Ano po bang dapat natin abangan? Kayo, ano pong inaabangan niyo po? Well, ang ginagawa ngayon, pinapump-prime yung economy ng ayuda, ng AIX, no? Ng iba pang mga tulong. No? Dahil nga, kung yung fundamentals ng economy ay bagsak, so kailangan mong ipump-prime. Ang tanong dyan, sustainable ba yan? With a weak fiscal space, konti ang revenues mo, laki ng deficit mo, masusustain ba yan? Lalo na tumatagal yung gera. No? Duda ako kung kakayanin. Pero yan, mag-i-impact yan sa SONA. Ano ba yung bubuhusan mo with your remaining savings? Ano yung i-realign mo papunta rito? Dahil hindi pwedeng magutom yung tao. Sabi mo, umangat yung bansa as a middle income country. Pero 52% ng mga tao, ang tingin sa sarili nila, may hirap. So yung ganong klaseng gap, kailangan ma-mitigate mo kahit konti in the next few months. Dahil in 2 months' time, harvest time, tataas ang presyo ng bilihin. Dahil tumaas yung presyo ng inputs. Yung inputs ng fertilizer, ng gasolina. So aasahan mo, in 2 months, yung inflation mo na mataas na, record high na, almost 7%,
tataas pa. No? So, ang sino sisisihin dyan? Yung gobyerno. No? Pero yung elephant in the room, yung corruption. Dahil dyan, outrage sa mga tao. No? At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ay meron siyang kakasuhan at huhulihin in the next week. No? Last week na to so yun din ang promisa niya last December. Yes. Yun din ang promisa niya last Mag-iisang March, taon na last ngayong May. kanyang mahiya naman kayo. Diba? Kaya kasama yan sa weakening ng ating institutions. Dahil ganyan yung ating judicial system Sabi nga ni former Senator Drilon, sabi niya, kung tinanong nila ako, hindi ako magbibigay ng date. Dahil ganyan kabagal yung ating justice system. No? Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ni... Ito yung first anniversary nung Mahiya Ka Naman kayo campaign, statement. di ba? At ito yung year na wala pa itong ganito katinding economic crisis. No? Kaya very consequential itong magiging state of the nation na ito going into 2028. Well, as Sir Ronald said, never a dull moment in Philippine politics. Talaga naman, Monday pa lang ang ng usapan natin. Friday ulit, Oo, pero kailangan ko magkape muna. Sige, magpapakape kami. Alright. And with that, thank you very much for sharing your time and your insights with us. As always, that was our political pundit, Mr. Ronald Llamas.